Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin. Itong update kay Kibuloy. Sabi kasi nung iba, wag na raw tawaging Pastor Kibuloy. So ano tatawag natin? Ano na lang, Impostor Kibuloy. Total, parang ganun din naman ang dating eh. Kasi biruin nyo, sabihin niya, siya ang anak ng Diyos. Ang pagkakaalam ko, isa lang ang anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay walang iba kundi si Jesucristo. So kapag sinabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, appointed son of God, isa lang ibig sabihin nun. Ikaw ay bulaang propeta. Diba? Kasi ang pagkakaalam natin, isa lang ang anak ng Diyos at yun ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag may nagpapakilalang sila ay appointed son of God, malamang at sa malamang, yan po ay isang bulaang propeta. Kasi alam niyo sa totoo lang, kung ito totoong Diyos ito, sinasabi niya na ako ay appointed son of God, bakit ako magtatago? Si Jesucristo ba, nung hinabol ng mga sundalo, nung kalaban, si Kristo ba nagtago? Hindi. Hinarap ni Kristo yung mga taong gustong pahirapan siya at patayin siya. So, kung talagang anak ng Diyos to, bakit nagtatago? Di ba? Kasi yung 5 sa kapwa niya akusado, sumuko na, nagsisuko na. At sila ay nagano ng bail. Kasi bailable yung kanilang mga kaso eh. So, nagbayad sila ng bail para sila ay makakuha ng pansamantalang kalayaan. Pero itong si Kibuloy, alam ko bailable pa yung kaso niya na meron siyang warrant of arrest. Hindi pa rin nagpapakita. Akala ko ba anak ka ng Diyos? Bakit natatakot ka? Kasi kung ikaw anak ng Diyos, poprotektahan ka ng mga anghel eh. Diba? Poprotektahan ka ng mga anghel. Wala. Yung mga anghel mo nagsisuko na. Tapos yung mga kaibigan mo na nagtatanggol, yung mga senator na nagtatanggol dito kay Kibuloy, wala, tahimik na rin. Wala ka na maririnig. Wala ka na maririnig dito sa mga ito. Ngayon, ito, mga ibang senators nagsasalita na, katulad nito ni katulad netong nasa ating screen, si Gatchalian. Nagsalita na. Pero dati tahimik to, ngayon nagsasalita na. Kasi ayan korte na nagpapatawag, hindi na Senado korte na. So wala nang dahilan itong mga kakampi niyang senators na magsabi na, naku, wag diyan sa Senado. Hindi naman na Senado ang dapat na trial. Kasi nangyayari, trial by publicity nangyayari, dapat korte. Ngayon, eto may korte, wala na. Korte na nananawag ng kay Kibuloy na sumuko, pero anyari, wala pa rin. So, eto mga kababayan, makibalita tayo, update tayo dito sa status ng manhunt operation dito kay Kibuloy kasi hinahanap na po siya eh. Siya po ay kinukonsidera ng fugitive from justice. Mga kababayan, fugitive na siya. Kasi meron siyang kaso, ginagawa niya, tinatakbuhan niya. Kaya naman siya po ay fugitive from justice. Kaya ito, pakinggan natin itong balita. Update dito kay Kibuloy. Dito na yung guest natin. Dito ko na ha. Okay, para po makakuha tayo ng latest dun sa ginagawa pong manhunt operation para kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, ay makausap po natin si NBI Davao Regional Director, Attorney Archie Albao. Attorney Archie, good evening po. Sir, magandang gabi po, Sir Joby at saka sa ating mga tagapakinig. Yes, kasama ko po si MJ at saka si Mase, Attorney Archie. Attorney Archie, baka meron kayong update at baka scoop naman kami. No? Meron bang nangyari ito nakalipas sa 2 oras? Sir, ngayon po, patuloy pa rin yung paghahanap namin, manhunt operation against Pastor Apollo Kibuloy. Since doon sa siya na lang ang naiwan na akusadong hindi nahuli out of 6 accused doon sa inisyu ng Regional Trial Court Davao City, Branch 12.
Okay, so patuloy yung paghahanap. Pero sir, alam mo, nagwa-wonder ako kasi parang ang dami na nung ginawang operation. Ano po yung nangyayari kada pumapasok ang NBI dun sa establishment? Sino kadalasan yung, for example, yung naaabutan dun? Ano yung binibigay na paliwanag ng mga tao na nakikita? Because I understand, ang daming supporter ni Pastor eh. Yes, ma'am. Pagpasok po namin, sa lahat ng mga properties ni Pastor, pagpasok po ng, hindi lang NBI, kasama din natin yung kapulisan, no? Dito sa PRO 11, meron na hong mga nakaabang, meron siyang mga lawyer na nakaabang, and meron ding administrator ng property. And so far, pagpasok po ng NBI sa mga properties, wala namang mga very welcome naman, no? Yung mga operatiba. And pinapasok naman tayo. In fact, gusto nga nila tingnan buong property na mga papasukin natin. Wala namang, hindi naman tayo in-hold sa lahat ng mga operations. Okay, ito kasi, ito mga kababayan hindi talaga kayo i-hold. Welcome na welcome talaga kayo dyan. Bakit hindi kayo magiging welcome? Pinaghandaan na kayo. Pinaghandaan na kayo. Ilang araw na kayo siguro hinihintay ng mga... Pinaghandaan na kayo niyan. Alam na nila yung gagawin nila. Pinagmitingan na kayo. Ganito mangyayari kapag dumating sila. Welcome ninyo. Para hindi naman nila sabihin na nagtatago tayo. O kaya ayaw natin silang papasukin. Hindi. Pinag-usapan na nila yan. Welcome na welcome kayo. Kakamayan pa kayo. Meron pa kayong pamirienda dyan pagpasok ninyo Kaya nga pansin namin, yung mga NBI, nung pumasok dyan, nagingitian parang masayang-masaya sila sa nangyari kasi welcome na welcome sila talagang ganun na mangyayari kasi naka-ready na sila Alam nila na pupunta kayo dyan Alam nila na pupunta kayo Pinaghandaan na kayo. May instruction na dyan si Kibuloy. Pag dumating sila, welcome nyo bigyan nyo ng juice. Alagaan nyo sila Dapat yan hindi magagalit Dapat matutuwa sila. Kaya parang feeling nga natin, parang planchadong-planchado. Yung pagpunti nila doon, nakahanda na yung abogado, nakahanda na yung mga tatanggap sa inyo dyan. Kaya sabi ko sa inyo, mas magaling pa si Kibuloy kaysa dito sa mga NBI at pulis Kasi alam na alam ni Kibuloy yung gagawin, pinagandaan na niya. Kaya welcome na welcome sila. Hindi naman, imposible naman mangyari na manglalaban niya mga yan. Unang-una, kaya welcome kasi alam nila na wala na si Kibuloy dyan Wala si Kibuloy dyan. O baka naman nasa loob, hindi natin alam. Pero, alam niyo yung mga yan, pinagplanuhan na nila yan, kabisado na nila yung mga pulis dyan, yung mga taga-Davao na yan. Kasi malamang, bago nangyari tong operation na to, baka nag-uusap-usap na yung mga yan magkakaibigan yan Diba? Hindi naman natin sinasabi na hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Ginawa nga yung trabaho nila diba? Pumunta nga may dala silang warrant of arrest Pero parang parang malamya. Saka pupunta kayo dyan diba dapat masusurpresa sila. Dapat magugulat sila na may mangyayaring parang pagbibigay ng warrant of arrest. Di ba dapat magugulat sila? Pero hindi Naka-ready na sila Alam na nila gagawin nila So, wala talagang walang kadating-dating itong pagbibigay ng warrant of arrest. At malamang napagandaan na to ilang araw pa bago sila pumunta. Pero meron po ba tayong hint kung saan posibleng naglalagi itong si Pastor Kibuloy? Kasi iniisip namin, ano ba to? May chance ba na nakalabas na siya ng bansa? Pero sabi, wala naman daw record sa immigration. So ibig bang sabihin, nandyan pa rin siya sa Mindanao? Hindi namin certain yung exact location niya, ma'am. But sigurado kami, andito lang siya sa Pilipinas pa. Totoo yun, wala namang record sa Bureau of Immigration sa pag-ugnayan natin na nakalabas siya as of this time. And yung sa mga properties niya, kung saan siya mga naglalagay, yun yung mga pinasok na natin. Ayan, pinasok nila yung mga properties. Yung mga properties na alam nila na wala na si Kibuloy. Yung mga properties na syempre hindi na pupunta si Kibuloy dyan. Kasi yung mga properties na pinunta nila, yung mga properties na kadalasang pinupuntahan ni Pacquiao. Syempre wala na siya dyan. Dapat pinuntahan nila yung ibang mga properties na hindi kumbaga
yung Tagum Properties, dapat doon sila pumunta. Ito kasi, malamang si Kibuloy, alam na alam dito sila pupuntahan nila yan. Alam niyo, parang ang lumalabas nga lang parang para lang may masabi na na nag-serve sila ng warrant of arrest. Parang ganun lang. Parang ang parang walang gigil ba? Parang walang gigil na gusto talaga nilang arestuhin si Kibuloy. Pupuntahan mo doon sa mga lugar na kadalasang nandun siya. Sa Prayer Mountain, doon sa Kingdom na yan. Doon sa mga lugar na lagi sila nandun. Siyempre, si Kibuloy, hindi siya mag-stay dyan. Kasi sabi niya, hindi siya talaga magpapahuli, hindi siya mag-stay dyan. O dapat ngayon, puntahan nila yung mga lugar na hindi dinideclare. Kung baga tagong lugar, ayun ang imbestigahan nila doon sa mga nandiyan. Hindi yung pupuntahan nila Hindi naman bobo si Kibuloy para mag-stay dyan na alam naman niya na pupuntahan ninyo. Diba? At Medyo papasok tayo attorney sa aside from the weekend ay meron pang parang dalawang araw na mag-holiday. Pero tuloy-tuloy lang ba ang magiging operation ng paghahanap sa kanya kahit dito sa mga araw na naka-holiday ang sambayanan? Yes sir, while on holiday po, ang mga law enforcer wala naman tayong holiday. Tuloy-tuloy lang po yung paghahanap namin hanggang sa ngayon po. Pero sir, ito pong kaso ni Pastor, bailable naman siya kasi yung mga kasama niya nakapag-bail na So kung sakali man na maaresto siya, pwede rin naman siyang makapag-bail anytime Kailangan pa o pwede na siyang mag-bail even hindi pa naaresto. Is that possible? Hindi yan possible, ma'am, kasi dapat maaresto muna siya personally and dadalhin siya sa korte para i-report natin. Totoo yun ang sabi mo, ma'am, na bailable siya. Ang bail dito sa dalawang kaso na inisyu ng RTC 12 ng Davao, dalawang warrant of arrest yan for child abuse. Yung isa, bailable siya ng 200 kay Pastor Kibuloy lang, alone. And yun namang isa, 6 sila na akusado, 80,000 each. So bali kay Pastor Kibuloy alone, 280,000 yung total na bail bond. Samantalang ma'am, pag halimbawa na-aresto natin. Pero yun, 280,000. Wala, bariyang-barya. 280,000 bariyang-barya lang kay Kibuloy yan. Di ba? 280,000. Grabe, milyon-milyon ang pera niya ni Kibuloy. So talagang hindi natin alam pero sabi nila kinakausap nila na sumuko. Pero 280,000 na bail. Sisiw yan. Sisiw kay Kibuloy yan. Atin siya sa itong kaso na to, since it is public knowledge na meron siyang contempt warrant sa Senado and Kongreso, automatic po na i-deliver natin siya after niya mag-bail dito sa kaso na to kung sakasakaling mahuli natin. Ayaw na mangyayari. Kaya ayaw niya magpahuli. Kasi yun nga, meron siyang contempt na naharap siya sa contempt niya sa Senado. So, i-deliver siya sa Senado. Ganun na mangyayari kaya ayaw niya lumabas. Pero kung tutuusin yung bail, kayang-kaya niya yung bayaran. 280,000. Barya-barya. So, yan ang kinakatakot ni Kibuloy. Bakit ayaw niyang magpakita? Kasi baka i-deliver siya. Doon pala siya, i-deliver pala siya sa Senado. Doon siya natatakot So, totoo lang Pang feeling ko lang mas takot siya doon kaysa dito sa sa mga korte dito, otoridad dito sa Davao. Kasi malamang alam niyo na, baka nakakasama nila ito matagal na panahon. Baka pag Pasko lagi nandiyan sa sa simbahan ni Kibuloy di ba? Alam niyo na. Para Pastor. Merry Christmas po. Di ba? So, feeling ko doon siya natatakot kaya ayaw sumuko ni Kibuloy dahil isusurrender siya diyan sa Senado. Yari siya kay Hontiveros kapag humarap siya diyan sa Senado. Kaya yun pala malamang ang dahilan kaya ayaw magpakita. Kasi kung bail lang, kayang-kaya niya bayaran yung 280,000. So kahit na makapag-bail siya, diretso siya sa Congress and Senate. So ano po yun? Ibibigay agad sa Sergeant at Arms nila? Yes ma'am, ibibigay natin sa Sergeant at Arms ng Senado.
Okay. So kaya kailangan in person siya magbe-bail din kasi diretso rin pala siya sa Senate and Congress. Okay. Tama po yun, ma'am. Mm-mm. Sige sir, baka meron pa po kayong additional information that you would like to share with us? Kami din po, aside doon sa paghanap na tinutugis natin siya, ang NBI po at saka kapulisan ay nakipag-ugnayan sa mga lawyers ni Pastor Kibuloy na sana mag-surrender na din siya, pati doon sa mga church members niya, na sana makumbinsin nila na mag-surrender na and para umusad na rin yung kaso niya dito sa Davao. Kung sakasakaling wala naman siyang kasalanan sa tulad ng sinasabi niya, para mapabilis na po ang proseso or trial ng kaso na to. Alright, so yun po. Ito ang ating balita tungkol kay Pastor Kibuloy. So yung bail, yakan-yakan ni Pastor Kibuloy yung bail, 280,000. Barya-barya lang yan. Ang kinakatakot niya, yun nga, syempre pag humarap siya, magpo-post siya ng bail, papakita siya sa media, ngayon, dadalhin siya ngayon sa Senado, sa Congress. Kasi merong outstanding warrant of arrest kay, kay Kibuloy dun eh. O, yun ang kinakatakot niya. Kaya ayaw lumabas. At ito, pakita ko na rin sa inyo, itong panawagan ni Senator Gatchalian na respetuhin itong judicial process. Ito, pakinggan natin si Gatchalian. Alam ko ang Kongreso mayroon ring subpoena, no? Ang Senate may subpoena, ngayon may warrant of arrest na. And ako ang nakikita ko diyan, dapat galangin niya ang proseso at warrant ngayon means that ito ay formal court na na pwede siyang ipaliwanag niya doon sa formal court, pwede niyang depensahan yung sarili niya at pwede niya ring ipaliwanag yung kanyang side, no? Dahil narinig ko, sinasabi nila na ang Senate at Congress hindi naman formal court. Ngayon, may warrant na which is issued by a formal court. So, in other words, yan ang inaantay niya, no, para mapaliwanag niya yung kanyang side. Trabaho ng House yung pag-hear ng kanyang franchise. Trabaho ng Senate yung pag-hear ng mga human trafficking issues. At trabaho naman ng DOJ yung pag-responde sa mga kaso na i-file, no? So, para sa akin, ginagawa lang naman ng trabaho nitong mga institutions, no? That's it. Alright, so yan mga kababayan. At abangan natin kung ano ang susunod na hakbang ni Kibuloy. Kasi sa totoo lang, yung bail nga, kayang-kaya niyang bayaran yan, 280,000. Tapos ang problema lang kapag nagbayad siya, huhulihin siya, dadalhin siya sa Senado at dito sa Kongreso. So yan yung dahilan mga kababayan, kaya ayaw niyang sumuko. Ayaw niya magpakita. Sabi niya dati dun sa preaching niya habang nagpi-preach, sabi niya, kay Lucifer nga hindi ako natatakot eh. Sa inyo pa? Sabi. Sabi ni Kibuloy, di ba? Kay Lucifer nga, hindi ako natatakot, sa inyo pa. Oh, tapos binalita. Nagtatago dahil meron pong banta sa kanyang buhay. Nagtatago, itong si Kibuloy, baka meron daw pumatay sa kanya. Ala ko ba, hindi ka takot? Kay Lucifer nga, hindi ka takot. So yan mga kababayan, yung update natin dito kay Pacquiao. At abangan natin kung ano nga mangyayari. Magpapakita ba siya para mag-post ng bail? At kapag nag-post siya ng bail, bibit-bitin na siya sa Senado o sa Kongreso. Alam ko yun yung dahilan kaya siya natatakot na humarap. Ayan ang abangan natin. Diba? Alright, so yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.